Itong nangyari sa panel natin pagkatapos nating mag-park sa ilalim ng arawan. Sa totoo lang, yung panel ay okay pa naman. Nakikita ko pa naman yung odometer at yung gauge. So, pwede pa siya magamit pero pinalitan na natin. Bago natin maisipan na baklasin to at ayusin so nagtanong-tanong muna rin talaga ako kung magkano magagastos pag pinaayos ito sa labas. May mga natanungan tayo na halos nasa 1,200 or 1,000. So, medyo pricey rin talaga. Yan, nag-check tayo ng panel. Di ko alam kung anong tawag doon pero yung parang sticker na polarized sa online shop na ayun, doon tayo bumili tapos sinubukan nating kalasin or galawin na ito. Alright, simula dito sa harapan ng panel, merong 6 na maliliit na tornilyo at merong 4 na maliliit na tornilyo. So magkakasukat lang itong lahat ng tornilyo na to. At isa-isa nating tinanggal. Sa harap, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Pag natanggal na lahat ng tornilyo, pwede nang baklasin yung pinaka-lens cover. So wala naman siyang kahit anong pandikit so madali lang siyang tanggalin. Ingat lang, baka mawala nyo yung stick dun sa pindutan ng select at reset. So, nakasuksok lang yan. Ingatan nyo lang baka mawala. Ito, yung dalawang maitim na yan. So, tanggalin nyo na lang siya, tago nyo para hindi siya mawala. And then after, pwede na natin baklasin yung 4 na tornilyo dito sa likuran. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, at pang-4. Kapag tanggal na ang tornilyo, pwede na natin tanggalin yung maitim na part na yan at kita na yung board. So dito, napakadali na nito. Joke lang. Dahan-dahanan nyo na lang iangat kasi medyo maselan na nga ito dahil ito na yung mismong board. So kapag nasira ito, bili ka ng bagong buong assembly. Gumamit na ako ng manipis at maliit na flat screw para kahit paano matulungan ako na ma-push itong board na to. So, sa loob pala ng board na yun merong solid plastic kung saan doon ko tinutukod yung aking flat screw. So, magkabilaan yun. So, kapag sasalit-salitan ko lang siya, pagkaangat sa kabilang side, either kung anong mauna, so pagkaangat ng kabilang side, kabilang side naman, iaangat ko rin ng konti. So, unti-unti lang. So, matatanggal din naman siya, unti-unti. Tsagain lang talaga. At dahan-dahan po sa pagtatanggal. Kapag naiangat na, ayan, so kusa na siya talagang makakalas dun mismo. Wala ng tornilyo dyan. So, parang nakaklip na lang siya. May iwan yung pinaka-panel at yung puting plastic na yan. So, sa pinaka-panel, sa harapan, may mga ganun din, naka-clip na lang siya, nakaipit na lang yan at ibubukan na lang yun so para matanggal yung pinaka-panel sa puting plastic na yan. Pagka natanggal na, so syempre, kailangan pa rin natin ingatan dahil babasagin po yan at yung mga pin po na nandyan, baka mabaluktot, so ingatan po natin yan. So, ito po yung ating nabili na hindi ko lang anong tawag pa sa panel shop film na parang inverted. So, kung dati yung stock, yung background niya is blue, dito ay magiging puti na. Tapos black naman yung pinaka-number niya o yung mga characters doon. And dito, pinifigure out ko kung paano matatanggal yung dikit at kukuha tayo ng gamit. Kumuha ako ng cutter so para kahit paano makuha natin yung nasa ilalim Ito chine-check ko pala kasi baka mamali tayo baka hindi pala lahat yung tatanggalin. So actually ito para sa inyo na rin. Lahat po nung nasa ilalim na yon, yung katapatan ng mga pin tatanggalin natin yon. So may iwan lang mismo is yung sa salamin at yung ibabaw ni film.
Nung na-figure out ko na kung paano, ito sinimulan ko ng tanggalin yung pinaka-film. Sa ilalim po ito ha, hindi sa ibabaw. Yan, sa ilalim po. Ayan, kung napapansin nyo yung pin, katapatan po nun. So, again, dahan-dahan po tayo. Baka dumulas yung gamit nyo. O kung cutter man ang ginagamit nyo, baka dumulas, masugatan po tayo. Mag-ingat at ingatan po yung pin again. Dahil yan po ang connection sa board papunta sa panel na yan. So, dahan-dahan po tinatanggal yung pinaka-film dyan sa likod para mapalitan na natin. Kung sa tingin nyo ay kaya nang hilahin, hilahin na lang po natin. So, hindi naman kailangan i-cutter buong film na yan. So, yan. Tulad yan, ginagawa ko, hinila ko na lang siya ng mga around 1/4 na yung aking napipil o yung natatanggal. So, ito yung sunog na part. So, again, merong mga naiwang residue o yung dikit. So, kailangan nating linisin yun bago natin idikit yung bago. Hindi ko man napakita yung paglilinis, So, ginamit ko lang dito ay dishwashing liquid at tubig. So, kinuskus ko lang una kamay and then tsaka ko siya ni-scrub paunti-unti ng sponge para matanggal yung mga residue. Ayan. So, pinupunasan ko lang din siya. Pwedeng tissue or malinis na pamunas. So, para walang maiwan na kahit ano. Ayan. So, wag yung gagayahin yun. Baka may tumalsik na laway. Kung meron kayong yung fan na maliit, pwede yung gawing blower yon. Ayan. So, tatanggalin lang natin yung dikit. So, para maidikit na natin siya mismo doon. So, sukat naman na to. So, wala nang kailangan i-cut. Yung link niyan ay ilalagay ko sa description. So, para kahit paano kayo, kung kaya nyo, gawin nyo, So, pinapantay ko lang naman yan. Hindi makita sa video. Kailangan lang pantayin yan. So, wala nang kailangan isipin dyan. So, kailangan pantay ang dikit. Sakto naman yan. Pag pantay na, yan, kailangan ko lang i-intact yung dikit niya, So, para walang maiwang bubbles kahit paano. Pero sa pagkakalagay ko, meron pa rin naiwan sa lagay ko, Pero sa finish, wala namang napansin na bubbles. So, okay lang para sa akin. Tanggap ko, ako gumawa niyan. Yeah, tingin ko okay na. Pwede na yan. Siguro mapapansin nyo, may mga konting bubbles lang yan. Pero, goods na ako dyan. And, tatanggalin na lang natin yung last na film. So, yan, tinanggal na. So, napakadali lang, parang sticker lang siya talaga, Okay na to, ididikit na natin, ibabalik na natin pala, hindi na siya ididikit. Ibabalik na natin sa kanyang pwesto. Let's go! Sa pagbabalik, itong board lang naman ng medyo may kahirapan, ng konti lang naman, kasi kailangan pantay yung pin at yung board. So, dapat hindi lumampas yung pin, baka baliktad or something na sobra sa kaliwa o sobra sa kanan. So, check nyo mabuti kung pasok lahat ng pin. Dahil napakahirap mulit. So, yan. Check ko lang yan. Then, ipupush na lang ulit hanggang sa mag-lock silang lahat. Once nakabit nyo na, so kapain nyo yung sa board na yon, yung may mga tusok-tusok na yan galing dun sa may panel, Dapat lahat merong tusok doon. So, pakaramdaman nyo. Kasi, pag wala yung isa, kulang. So, may uulit kayo. So, testing mode na tayo bago natin ikabit lahat. Ayan, so, doon pa lang, umilaw na. So, it means okay. And, ito na yung panel. Ayan. So, puti. Pinaka-background niya. Maliwanag. Ayan. Let's go. Maganda. Yan, balik na natin to lahat-lahat. Kapag naibalik na yung assembly, isang testing pa ulit. Baka merong maling nagawa. So, testing ulit. Let's go. Ayan. Alright. So, okay naman. Ang goods. Tinetesting natin yung mga button functions niya kung okay pa. Baka mamaya may hindi umiilaw. So, uulit tayo. So, upon checking, okay naman siya. And, balik na natin lahat-lahat to, Again, uling testing dahil
nagkabit ulit tayo. Baka may mga mali na naman tayo nagawa. At testing ulit. So, ayan. Okay naman siya. And, yun nga. Ayan. All goods ang gawa. Happy naman ako at nakatipid-tipid tayo kahit paano. 1,200 rin to o 1,000 din ang gawa. Online store, yung pinaka-film, halos nasa, depende sa price, depende sa tindahan, nasa 100 to 200 lang yan. Ito na yung itsura niya kapag 5.25. Buksan natin. Kita yung ilaw na puti.